Palakpakan tayo bang tinabo kakabsat? Praise the Lord. Masarap pong magbabad sa presensya ng Panginoon. Amen po. Alam niyo po, kumusta po Valley Church? Amen? Alam niyo po, every time na may pagtitipon na ganito, ito po yung tinatawag na feast ng Panginoon. Ito po yung inihahanda ng ating Panginoong Jesus para sa atin. Handaan, pagkain ng ating espiritu. Amen? Amen. At minsan nakakalungkot dahil kapag handaan ng pagkain ng physical na pangangatawan, kurehang kaagay-ayaw, kahit hindi ka nagtatawag. Pero kapag handaan para sa spiritual na pagkain, kahit araw-araw kang magtawag, ayaw nilang pumunta. Pero ganun pa man, sa ating mga every Wednesday and every Sunday na mga pagtitipon, alam ko po na may mga naaabot ang ating mga mensahe. Amen? Amen. Bago ko po babasahin yung ating scripture sa English, sasabihin ko na po yung aking tema. Dahil lagi kong nakakalimutan, laging nagme-message sa akin si Bebe. Ang ating tema ngayong gabi ay God has the final say. Amen? Amen. Ang ating verse po ngayong gabi ay matatagpuan sa Isaiah 55 verse 9 na ganito po ang kanyang sinasabi sa English. For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Dito po sa ating scripture ngayong gabi, though wala pong nakalagay dito na sinasabi ng ating Panginoong Diyos na magtiwala tayo sa Kanya ng buong buo at sa lahat ng pagkakataon. Subalit kung titingnan po natin ang Kanyang mga sinabi, kung aanagin po nating mabuti, pinapakita po niya dito na He is in control. Amen? Sabi niya, sapagkat kung papaanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, remember, we were created from dust. Tandaan po natin, ginawa po tayo ng Diyos mula sa lupa. Kaya kapag po tayo'y naliligo, kahit everyday kang magludlod, may natatanggal na lupa sa iyong katawan. Because we came from dust. So, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, ang aking pag-iisip kaysa inyong pag-iisip. So, sinasabi niya dito na wala kahit sa kalingkingan lang ng Panginoon ang ating kaisipan sa kanyang pag-iisip. He is much higher. Kasi sinabi niya na dito sa umpisa na, for just as the heavens. Gaano po kalayo ang heaven? Gaano po kataas? At nandito tayo sa apakan, lupa, apakan. So my ways, sabi niya, ang aking mga lakad, ang aking ways ay mas mataas kaysa sa inyo. So pinapakita niya dito na He is in heaven and we are in the earth. Ganun po kalayo. So, ipinapakita po niya dito na wala siyang kapantay at wala siyang katulad. He is supreme in all things. Amen po? Amen. Dito po sa ating mundong ginagalawan, huwag po kayong mag-alala, mga nanay, konti lang po ito. Dito po sa ating mundong ginagalawan, mayroon po tayong doktor to help us when we are sick. Tama? May lawyer to help us when we are in trouble about the law. At may mga guro to teach us when
we were kids. Nung maliliit pa po tayo, may mga nagtuturo sa atin ng mga teacher. Kung gusto po nating magpatayo ng bahay na matibay, meron tayong engineer. Kung gusto nating magkaroon ng magandang bahay na ang ganda ng design, meron tayong architecture. Kung gusto mo naman ng maglaro sa stock market, kailangan mo ng financial advisor. Or kung may investment ka, kailangan mo ng financial advisor. In all these mentioned, at lahat po ng nabanggit na mga professionals na ito, we trust them even hindi natin sila kilala. Tama ba? Pag sinabi yan na professional, ay automatic, nagtatrust tayo kaagad. Tama po ba? Amen. Kahit hindi mo kilala yung doktor, nagpa-doktor ka. Kahit hindi mo kilala, pag sinabing ituturok ko sa'yo ito, itayam. Sabi mo, sige. Pag sinabing inumin mo ito kahit 24 pa yan na gamot, lulunukin mo. That's how we trust the professionals. Tama? And then, pag sinabi ng engineer, pagpapagawa ko ng bahay, sige, lista. Pag sinabi niya, kahit ang liit ng bahay mo, pag sinabi niya 1 million, anong ginagawa natin? Maghahanda tayo ng 1 million. At sa mga lawyer, kapag sinabing ganito ang sasabihin mo sa harapan ng judge sa hearing, wala ka nang sasabihin iba. Kung ano yung sinabi ng lawyer, yun lang po ang sasabihin mo. Same with the other professionals. Kasi nga, professionals. Pag sinabi nating professionals, marami silang pinagdaanan na pag-aaral. We trust them without hesitation. Tama po? Kasi nga sila yun eh. Sila yung nakakaalam. Pero, pag ang Panginoong Jesus ang nagsabi na magaling ka na, wow, nararamdaman ko pa yung sakit ng balakang ko. Pero ang sinasabi, kaya na magaling na ako, nararamdaman ko pa yung sakit ko. Pero sinasabi ng Panginoon, magaling ka na. Saan po niya sinasabi? Sa kanyang mga salita. Bakit po ganon? Why? Bakit kailangan, napakadali nating maniwala sa tao, pero sa Panginoon, napakahirap nating magtiwala. Bakit po? Dahil ang tao ay nabubuhay sa nakikita. Anak mamati, hanggang hindi ko nakikita, hindi ako naniniwala. Hindi ako maniniwala. Pero sinasabi po ng verse natin na sa 2 Corinthians 5:7 na, ang mga Kristiyano, they have to walk by faith and not by sight. Amen? So kahit po hindi natin nararamdaman na magaling na ang ating mga sakit, kahit hindi natin mararamdaman na maayos na ang ating buhay, kahit hindi natin nararamdaman na okay na yung ating sitwasyon, paniwalaan natin dahil yon ang sinasabi ng ating banal na aklat. At ang salita ng Panginoong Diyos kailanman ay hindi nagsisinungaling. Amen? Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Amen po? Amen. Sinasabi po ng Bible natin na act like so. Ano ba yung act like so? Kumilos ka ng naaayon sa gusto mo. Act like so nang ibig sabihin, your inner thought, kung ano yung iniisip mo, that's your becoming action. Yun yung mangyayari sa'yo. Sinasabi po ito sa Proverbs 23 verse 7. So kahit po may sakit po yung ating katawan at pinapanalangin natin, kahit nandyan pa yung karamdaman, kumilos tayo, magaling na tayo. Amen. Amen po? Amen. Dahil sinasabi po ng scripture verse natin ngayong gabi na God is in control. Basically, He is in charge.
Ang kailangan po natin gawin, paniwalaan ang kanyang salita. Amen? So as we make, dito po kasi makikita natin na as we make plans for our future sa ating mga buhay, always remember to consult the professional of all professionals. Sabi nga po, professional of all professionals. All professionals. And his name is Jesus. He is the professional of all the professionals. Amen? Amen. And his name is Jesus, the Lord, the King of all kings and the Lord of all lords. Dahil whether ma-realize man natin ito mga kapatid or not, no, he is silent. Kumbaga, hindi siya nagsasalita. He is a very quiet sa ating mga buhay. Pero hindi dahil wala kang naririnig, hindi siya kumikilos. He is working always behind the scene. Amen po. Narinig natin yung kanina sinabi na ni Sister Kat. Sabi niya, nag-aalala sila dahil wala na silang bigas, dahil walang income. And behind that scene, God is working. Amen. Kaya nagkaroon sila ng bigas. Amen? So, ganun po ang Panginoon. He is working behind the scene. Hindi po yung gagawa siya diyan sa harapan mo. He is always working behind the scene. But He works in quiet and powerful way. Amen po. So, kasi sinasabi niya sa ating Bible na He is a very present help in trouble. Very present help. Hindi po pag tayo nandun ka sa langit. Dahil sa langit wala na pong trouble doon. Ang trouble po ay nandito sa mundo. So, Jesus is the very present help in trouble here and now in this earth. Amen? Minsan po hindi natin nanonotice or we ignore the presence of God. Especially pag everything is going fine as planned in our life. Tama po? Pag yung plano natin, di ba pag nagplano tayo at lahat yan ay umaayon sa ating mga plano, parang hindi mo kailangan ng Panginoon. Parang masaya ka lang. Kasi everything is going as planned. Pero, kapag ang mga plano mo ay hindi umayon sa mga gusto mo, then naaalala natin ang Panginoon. Sino na po ang naka-experience na? Bakit? Kasi nakakalimutan nating kumonsulta sa ating Panginoong Diyos. Ang gusto po kasi ni Lord ay maliit man o malaking bagay, ikonsulta sa Kanya. Katulad nga po ng sabi kanina dito na He is the professional of all the professionals. Kaya maliit man yan o malaki, kailangan nating magsabi sa Kanya. Amen po? As parent, tayo pong mga parents, pag binabaliwala ka ng mga anak mo, anong pakiramdam? Pag may plano yung mga anak mo na hindi mo man lang sinasabi, at bigla na lang niyang malalaman, o bigla nating malalaman na magulang na may plano siya ni Honiha. Mami, ada plano si Kasto eh. Pero wala, narinig mo pa dun sa malayo na kamag-anak o kaibigan na may plano pala yung anak mo. How do we feel? Di po ba masakit? Di po ba? Purel, Hindi lang hurt, pain talaga. pain. Talagang yung kung makikita yung puso mo umiiyak, may dugo. Tama po? You're strong. Hindi mo pinapakita, you're strong. Nakangiti ka pero deep inside, that is the most painful pain. So imagine yung ganon ang sitwasyon. So iniisip natin paano tayo mapagpalain kung hindi natin siya kinukonsulta. Amen? Kaya,
as Christian, by faith, dapat ang practice po natin ay maliit man na plano o malaki, dapat inilalapit natin ito sa ating Panginoon before the manifestation. Amen. Amen pa? Amen. Kahit po yung pagpapagamot natin sa mga doktor. Bago po tayo magpa-doktor, manalangin tayo ng guidance kung sino yung doktor na pupuntahan natin. Amen po. Meron lang pong akong testimony noong 2019. 2019 ba noon? Nung nagkaroon po ako ng sakit sa tiyan. 4 days po na masakit ang tiyan ko. Hanggang sa ginawa ko na lahat. Herbs, lahat-lahat. Herbal medicine. Masakit ang tiyan ko. Hanggang sa hindi na po ako makalakad. Dinala po ako sa Jackson, sa Tarlac. Pagtingin sa akin ng doktor, sabi niya, sa itsura ko, kasi haggard na ako eh. Wala na, hindi na ako kumakain. Sabi po niya, meron akong, tawag no, gallbladder. So sabi niya, operahan ako agad-agad. Operahan daw po ako, tas dahil yung symptoms is may gallbladder ako and it's acute. Kasi nga dito po ang masakit. Tumingin ako sa doktor. Pero bago po ako pumunta ng doktor, nag-pray na ako, nag-claim ako na magaling ako. Tapos sabi, nung tiningnan ko siya, malaking tao, specialista sa kidney. Specialista siya sa internal organ. Hindi ko nasasabihin yung pangalan. Tinignan ko siya, sabi ko, Dok, wala po akong sakit sa gallbladder. Sabi niya, yung itsura mo, gallbladder yan. Kailangang matanggal. Sabi ko, ayaw. Hindi, Dok, kasi nasubukan ko na pong maoperahan. Ayaw ko maulit. Sabi ko, hindi, Dok, wala akong sakit. So sabi po niya, o sige, magsa-second opinion tayo. Mag-endoscopy ka. Pero nalagyan na po ako ng mga, sabi ko nga sa inyo, pag kung anong-anong itutusok sa'yo, kahit 4 na tusok, sige lang. Lalagay mo yung sarili. Nagpa-endoscopy po ako. And praise the Lord. Wala pong sakit ang aking gallbladder. Malinis po. So, pag pumayag po ako na naoperahan, wala po silang tinanggal. So, ito po. Humiling tayo ng guidance sa Panginoon pag nagpapadoktor tayo. At pakinggan natin yung ating sarili kung anong sinasabi. Amen po? Amen. Hindi kung ano yung sinasabi ng doktor, yun na yun. Because the doctor has not have the final say. The Lord has the final say. Amen. Amen po? Amen. So kahit po sa mga anak natin na magka-college, tingin natin which school is the best one for our children. Para po sa ganon sila ay protected from all kinds of dangers. Amen po? Amen. Sasabihin po kasi natin na hindi nasaklaw ni Lord ang mga ganong bagay. Kasi kaya pa naman eh. Kaya pa namang magdesisyon ng ating sarili. Hindi po. Everything that concerns your heart, God wants to be involved in our life. Kung Amen. concern po ng ating puso, ay gusto ng Panginoon na kasama siya. Minsan po, alam ko po, marami sa inyo ang nakaka-experience nito. Yung habang ikaw ay naglalaba, o nagwawalis, o nagluluto, hinihila ka ng Panginoon para, parang sinasabi niya sa'yo na, hindi ka pa nanalangin, anak. Ha? Punta ka muna sa kwarto mo, anak. Manalangin ka muna. And minsan, dahil sa busy natin, parang binabaliwala lang natin. Sinasabi niya na, anak, ano ka muna. In simple way, dito sa puso natin, sinasabi niya, hindi ka pa nakapag-pray, anak. At totoo na hindi ka pa nakapag-pray at ipinapaalala niya sa atin na hindi pa tayo nakapag-dasal sa araw na yan. Kaya kanya niyayaya. Ngayon, kung hindi mo siya pinagbigyan, then, you ignore the invitation
of the Holy One. Inignore mo ang imbitasyon ng Holy Spirit na magipagniig sa Kanya. So kapag may mga pagkakataon po na gano'n, bitawan mo na agad yung ginagawa mo. Punta ka na kaagad doon sa kwarto mo, kausapin mo siya. Maybe that time, he has a revelation na kailangang i-open sa'yo. Amen po? Amen. At bakit ba niya gustong magipag-meet tayo sa Kanya through prayer? Bakit ba gusto niya na yung isang araw meron tayong oras para sa Kanya? Bakit po ba? Dahil alam po niya na through prayer doon tayo nagkakaroon ng mapayapang puso para sa maghapon. Amen po. Kasi alam niya na ang mapayapang puso ay kalusugan ng ating pangangatawan. Nakakita na po kayo ng tao na walang church. Hindi natin alam alam natin na siguro hindi na rin nagdadasal. Kasi yung mukha niya parang ang dilim-dilim, nakaganyan, oh. Na parang dala-dala niya ang bigat ng mundo. Why? Kasi sinasabi po ng ating Proverbs 14:13 na a tranquil heart is life to a body. Sinasabi niya, a peaceful heart leads you a healthy body. So kapag peaceful po yung ating puso, walang problema, walang iniisip, walang bigat, walang dinadalang kasalanan, then that's health to our physical body. Amen po. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. God wants us to live a fulfilled life. Gusto niya mabuhay tayo ng may fulfillment sa ating mga buhay. Kaya, tinutulungan niya tayo through understanding His Word. Amen po? Sa buhay po natin, marami tayong plano, minsan successful, minsan hindi. So, sa panahon na successful tayo, 100%, tuwang-tuwa tayo, tama? Amen. Para tayo nasa cloud 9. Pero pag unsuccessful ang ating mga plano, para tayong nalugi. Tama po? So, sa mga panahon po na unsuccessful yung ating mga plano, tandaan po natin ang ating scripture reading ngayong gabi. At isipin natin na things did not happen as we planned because God has a better plan for us. Kaya hindi naging successful ang plano natin because remember, He has the final say. Amen. He is in charge, especially when you are His child. Sabi nga sa sarili, I am a child of God. I have a child of God. Then, God is in charge in yourself. Amen. Kaya minsan, ang sarap pong sabihin sa Panginoon na pag nananalangin tayo, ang sarap sabihin sa Kanya na, Lord, Ikaw nang bahala sa buhay ko. In charge ka na sa buhay ko. Ikaw na yung driver ng buhay ko. I just follow you. Amen po? Katulad po ng mga magulang, gagawin ang lahat for their children. Tama po mga nanay. Ang mga magulang, nakatingin lang sa anak. Tinitingnan lang yung mga anak, nakikinig lang, kahit hindi yan nagsasalita. Pero pag alam na ikakapahamak ng anak, anong ginagawa ng magulang? Nag-i-interfere. Tama? Hindi ganyan. Tama po, Sister Vilma. Nakita ko yung character na yun kay Auntie Vilma noong nagka-problema si JR. So how much more our Creator? How much more our Father in heaven? How much more our God, our Savior? Palagay nyo, hindi siya mag-i-interfere sa ating mga buhay. When you are His child, pag ikaw ay anak niya, palagay po natin, hindi siya mag-i-interfere. Mag-i-interfere ang Panginoon. And because God can foresee, nakikita niya yung ating mga hinaharap na plano ay masasaktan tayo, then, doon siya kumikilos. And He is redirecting your plan using His master plan in your life.
Kaya yung mga plano mo, hindi natutupad, but then eventually, hindi mo makikita eh. But then, after 5 years, after a few years, makikita mo, kaya pala ganito ang nangyari sa buhay ko. Dahil ganito pala ang sitwasyon. Amen? Amen. Jesus redirected your path. Kaya hindi niya ginawang successful ang iyong plano. Because His plan in your life is much better. Amen pa? Amen. Kaya sinabi niya na much better ang kanyang mga plano kaysa sa ating mga plano. At gusto ko po yun. Sa ating buhay, lagi kong sinasabi yun. Lord, kahit yung mga plano ko, pag hindi tama, redirect me. Your plan. Dapat yun ang nasusunod. So when our plan did not go as planned, don't feel enraged. Marami po sa atin yung gano'n, nagagalit. Pag yung mga plano niya ay hindi naggaganap. Huwag pong ma-disappoint, huwag malungkot, and don't try to figure out why things happen that day. At huwag natin isipin na, bakit ganito ang nangyari? Ginawa ko ang lahat. Ito ang plano ko. Perfect ang plano ko. Walang pangit. Everything is intact. Lahat. Pero bakit hindi pa rin nangyari ang gusto ko? So, instead na magalit tayo or magmukmuk tayo, trust God ways. Amen po. Amen. And magpasalamat tayo sa pag-redirect niya ng ating mga plano to His plan. Dahil ang mga plano po ng Panginoon sa ating buhay ay mas maganda kaysa sa ating mga sariling plano. Amen po. Amen. May isang verse po tayo, last verse po natin. Sabi po niya sa Proverbs 69, a man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. So, pwede tayong magplano ng maraming plano. Sige lang, magplano lang ng magplano. Pero kung hindi yan, ang plano ng Panginoon sa iyo, hindi yan mangyayari. Kaya mas better na pag may plano ka, Lord, may plano ako. Ito ang plano ko. Ngayon, kung ito ay naaayon sa plano mo sa buhay mo, sumusunod ako. Kung hindi ito naaayon sa mga plano mo sa buhay ko, Lord, then redirect my plan. Give me the wisdom para makita ko ang plano mo sa buhay ko. Amin po mga kapatid. Amen. Tandaan po natin na God has the final say. So tayo po na mga, katulad po ng nangyari sa akin, na nung na-confine ako sa Jackson, na sinabi na kailangan kong maoperahan. No. Sinasabi ng Panginoon sa akin, kasi hindi ko lang pwedeng sabihin sa doktor, no, sinasabi ng Panginoon sa puso ko, wala akong ganyang sakit. Hindi ko pwedeng sabihin, baka itong tao sa mental. Sabihin niya, meron na. Pero sinasabi kasi ng puso ko, no, huwag kang magpapa-opera. Wala kang gallbladder stone. Ang lakas ko ng conviction ng Panginoon sa puso ko na wala akong gallbladder stone. Kaya sinunod ko kung anong sinabi ng Panginoon. And true enough, kahit nung endoscopy po, camera po yun, papasok sa bunganga mo. Patutulugin ka, bubusa lang yung bunganga mo, lalagyan ng mas malaki dito. Nangangain ka, tapos i-sprayan yung bunganga mo, nakakastalat na yung iwat mo. Kasi nga, titigas siya eh. Titigas yung bunganga mo. Naka-open na lang siya. So, lahat na yon, marerelax na. So, papasok ko yung camera sa bunganga at makikita lahat yung internal organ mo. And praise God, nakinig ako sa Panginoong Jesus. Kaya wala pong nangyaring operation ng gallbladder stone. Amen. Amen. So, pakinggan din po ang sinasabi ng Panginoon sa ating mga sarili. Because God lives in our heart. Amen. Ang Panginoon po, yes, He is in heaven. But the Holy Spirit lives in our heart. Siya po ang mag-guide sa atin in all truth. Amen po? Amen.
So, remember po natin tong verse natin na ito. And always remember that God has the final say in our life, especially if you are a child of God. Amen? Amen. Yun lamang po at magandang gabi po sa ating lahat. Tumayo po tayo at kantahin po natin yung Jesus. Salamat. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus and Holy Spirit. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Hallelujah. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay mo. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pag-ibig mo, O Jesus. Mga kapatid, napakaganda po yung mensahe ng ating Panginoon. Lagi po natin tandaan na ang Diyos ang laging final na may masasabi sa ating mga buhay. Sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating mga pangarap, sa lahat ng ating mga plano, hayaan natin na yung final say ng Diyos ang masunod, hindi yung ating sariling kagustuhan. Panginoon, sa gabi pong ito, maraming salamat sa inyong masalita na amin pong napakinggan. Salamat sa iyong lingkod na siya pong ginamit na naghayag ng masalita. Ang aming panalangin sa iyo, Panginoon, continue to open our spiritual ears upang lagi naming mapakinggan ang bawat sasabihin mo sa aming mga personal na buhay. Salamat po, Panginoon. Alam namin na ayaw mo ng bawat isa sa amin ay muling bumagsak, muling magkamali. Gusto mo, Panginoon, na kami ay lumakad ng may katagumpayan na nagmumula po sa inyo. Kaya help us and open our spiritual ears. Enable for us to hear the final say of God in our lives. Salamat po. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.